Nakakalungkot na postpartum blues na posibleng ganito yung kondisyon ni ate na nagwala or gumawa ng eksena doon sa Manawag, November 5, 2023. And pwede itong gawin na advocacy para sa Miss Universe kasi hindi biro ang mental health, lalong-lalo na kapag sa postpartum blues na ganito. Kaya panoorin natin yung nangyari. Malulungkot ka talaga kung nakita mo si ate kapag nakapunta ka na sa Manawag Church doon sa Manawag, Pangasinan. Kung mapapansin niyo si ate, tila parang she is mentally disturbed, psychologically or emotionally disturbed, na meron siyang mga sinasabi or nagve-vent out siya ng feelings, ng frustrations, na gumagawa na ng scene doon sa simbahan. And posible siyang makasuhan dito, no? Kaya lang, alam mo yon, intindihin natin si ate kasi halatang meron siyang pinagdadaanan. Ano nga ba ang postpartum depression? So basahin natin, no? Postpartum depression, also called PPD, is a medical condition that many women get after having a baby. It's a strong feeling of sadness, anxiety, and tiredness that lasts for a long time after giving birth. So these feelings can make it hard for you to take care of yourself and your baby. So postpartum depression or PPD can happen anytime after childbirth. It often starts within 1 to 3 weeks of having a baby. So it needs treatment to get better. Tapos, ano nga ba yung signs and symptoms? So, yung signs and symptoms ng postpartum depression is sadness and cry without specific reason. Yung biglang umiiyak ka na lang, ganon. Tiredness, and then anger and irritation, o di ba? Tapos lack of concentration, overwhelming and hopelessness, tapos lack of interest, tapos unsocial or umiiwas ka talaga sa any social activities. And then another example is yung outburst of anger, yung makikita niyo sa nangyari kay ate sa loob ng Manawag Church. Pagdating naman sa comments, may nagsasabi dito na I am there nang nangyari yan, o JT po ako ng Manawag. Kakapanganak lang po niya and 5 months pa lang baby niya, and ang sabi, postpartum daw yung reason kung bakit nagkakaganyan si ate. So may pinagdadaanan talaga. Pero hindi mo talaga may iwasan yung comment ng isa dito. Sabi, OG Diaz School of Acting ba ito? And then, ayun, tinanong kung kailan po yan. So kahapon po. So November 6 ngayon, November 5 nangyari. So hindi po yan madali. And nakakaawa po siya, lalo kung may PPD siya. So need niya talaga ng pag-iintindi. And ayun, may nagsabi din dito na, grabe, di na ginalang ang simbahan. Wala ako naintindihan sa sinabi niya. Sa Manawag Church pa naman. So sad, pero kinorek siya, no? May postpartum daw ang babae, kaya wag ka mabilis mag-judge. Tapos, ayan, ito rin sabi, ito yung dahilan bakit need ng mental health awareness. First aid course ng mga frontliners tulad ng security guards, etc. Kasi may paraan para maapis siya. So, yun ang mga sinabi sa mga comment section. Pero yung iba, alam mo nang pampagulo lang yung message nila. And yes, dapat ito talaga na i-relate din sa mga candidates na sumasali sa mga pageants. In particular sa postpartum depression, kapag gusto mong mental health, mas specific dapat din yung pagkakaroon ng postpartum depression kasi medyo hindi siya tinatakal, medyo hindi siya masyadong pinag-uusapan. And magandang idea to. One specific example is yung autism awareness ni Michelle D.
Since 2019, advocate na siya ng specific organization na to dito sa Pilipinas kasi true to life yung kanyang story. Hindi yung ginawa lang niya ang kanyang advocacy para lang to fulfill yung partial requirements of joining a certain pageant. May mga ganun kasi, biglang nagkaka-advocacy lang kapag may sinasalihang pageants. Pero sa kanya kasi, meron talaga siyang kapatid na merong autism spectrum, mga ganyan. So, correct me na lang sa sinabi kong autism spectrum, basta nandoon. And talagang seryoso siya sa pag-campaign na to kasi lifetime na kapag nagkaroon ka ng kapatid or any member of the family suffering from autism or autism spectrum disorder, lifetime talaga yan. Hindi yung nagkaroon ka lang ng advocacy pag sumali and then kapag hindi ka na sumali, nawalan ka na ng advocacy. May mga ganun kasi. Kaya balikan natin yung nangyari sa Manawag Church. I think if classified talaga si ate na meron talagang psychological or psychiatric related issues, kaya siya nagkaroon ng mental breakdown or emotional breakdown, siguro may exempt siya, kaya lang mapupunta siya sa mental health facilities for further treatment. Kasi medyo, there's something, na siya, medyo aggressive, so nakita natin ang aggressive, tapos medyo talagang hindi na makontrol yung anger niya. So, kailangan talaga ng treatment. Kasi kapag hahayaan na lang ng ganyan, magkakaroon pa ng psychiatric or mental complication basing from sa present condition niya na nagkaroon initially ng postpartum. Ayan. Kaya, huwag deadmahin ang postpartum kasi talagang magkakaroon ng mas malaking problema kapag hindi nyo pinatreat yung mga kasama nyo na nagsasuffer ng depression or postpartum depression. Anyhow, let us keep voting. Magbayanihan po tayo para kay Michelle D para wag nating hayaan ang chances ng Pilipinas na ma-unplace ulit. Dapat makapasok na tayo this time sa semifinals round ng Miss Universe. Kaya merong dalawa, yung Voice for Change, tapos yung isa is fan vote, in which yung fan vote talaga ang isa sa mga pinaka-importante para hindi maligwak ang Pilipinas. Pero yung sa Voice for Change naman, magkakaroon ng opportunity ang isang napiling candidate na mabigyan ng funds. Kung hindi ako nagkakamali, siguro aabot ng 600,000 pesos worth. I'm not sure kung in peso currency na na-convert to, no? Pero malaki na rin yon, 600,000 para sa mga activities, yung mga funding sa yung napili mong organization habang ipinagpapatuloy mo yung advocacy mo. Ayan. So, keep on voting but watch out for scammers. Maraming magme-message sa inyo na kunwari daw hindi nila alam paano mag-vote, tapos bibigyan nila kayo ng pera, kunwari daw, tapos kapag bago mo daw ma-receive yung pera, magbabayad ka daw ng verification fee, unlock fee, ano pa ba, mga OTP fee. Kaya mag-ingat kayo sa mga scammers. Mag-ingat kayo kasi tinitake advantage nila ang Miss Universe voting. Okay, so yan lang yung paalala ko. I hope na may natutunan kayo dito sa video na ito and sana subaybayan niyo pa rin ang ating next vlog. So once again, thank you and have a wonderful day.